number one, 06.7 Energy FM. Welcome back! Oras natin, 1:32 in the afternoon. Yes, yo! Nagbabalik po, nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre, walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara. Happy Monday once again! Grabe naman! Super duper excited ka ba na finally ito na ang first day of work or super duper bored ka na naman? Kasi ano ba yan? Work na naman. Uy naku, dapat may pagpasalamat yan ha. Kasi yung iba talagang hirap na hirap makahanap ng trabaho, di ba? Yung tipong ilang years na sila naghahanap pero hindi pa rin nila makuha yung gusto nilang trabaho. And minsan din naman napapadpad tayo sa trabahong hindi naman talaga natin gusto pero dahil may pera, sige na nga lang. Kaya kung ikaw yung nasa posisyon na yung passion mo, ay yun yung trabaho mo, ipagpasalamat mo yan. Huwag kang antukin ngayon, di ba? Feeling blessed dapat lagi. Every day na nasa trabaho ka is a blessing kasi ibig sabihin niya may sweldo ka, di ba? Anyways, may uubusin ka na naman na pang vacation, ganyan, pang libre, ganyan. Yung ikaw na lang lagi yung sagot sa lahat, no? Mahirap din yan kapag ganyan. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na wala ka na din ginawa kundi magpalibre, one time lang malibre ka din naman. Hindi yung palibre ka ng palibre. May work ka naman eh. Wow! Anyways, we are live on Facebook. Kaya naman, punta ka na sa ating Facebook. Hanapin mo lang, Energy FM 106.7. O kaya naman sa DJ Kara, naka-cross-post po yan. Hanapin nyo lang po, DJ Space K-A-R-A. At kumusta naman ang lahat? Yan, kumusta po kayo? Namiss ko kayo Parang 1 week yata, no? Grabe naman yung 1 week yata akong wala. Diba? Kasi alam niyo naman kung nasan ako, di ba? Nag-out of the country tayo. Tapos, nung pumasok ako, nung Thursday, Friday night na. So, parang na-miss ko tong tanghali na pumapasok ako. Oo nga, no? Straight Monday to Monday to Friday, wala ako ng tanghali. Wala tayong Sincerely, Kara, akalain mo yun? Pero ngayon, babawi tayo, di ba? Kaya naman, i-share nyo na ang ating live. Ayan, punta po kayo sa Facebook ngayon. Hanapin nyo Energy FM. Tapos, i-share nyo po siya. Ang dami ko lang talagang ginawa, tsaka ang daming nangyari nitong mga nakaraan. Bukod sa bakasyon, syempre, trabaho din. Tapos, visit sa lolo't lola, di ba? Kaya, siksik din talaga ang aking time. Ganun talaga. Ang hirap, no? Sana mahaba na lang yung time. Para talagang masulit pa natin. Pero parang, bakit ganun, no? Parang laging hindi enough yung time sa mga ginagawa natin. Ewan ko ba? Kailan kaya magiging enough? Almost is never enough, Chos. Ano pa sinasabi ko dito? But anyways, happy Monday! Ito na naman ako na magre-remind sa'yo na pangalagaan natin ang ating katawan. Kaya naman, ano ba ang sagot dyan? Syempre, dapat meron din tayong food supplement na puro yung sangkap at saka walang halong chemicals. Ayan. Ano ba ito? Syempre, walang iba kundi MX3 capsules. Ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay din ng alpha, beta at gamma nutrients. Ito po yung mga antioxidants din na may anti-inflammatory properties at hindi dumaan ang MX3 product. Anong hindi dumaan? Dumaan! Lutang moments! Dumaan po ito! Sisirain ko pa! Tawan-tawa si Jim Ito po ay dumaan sa state of the art. Ay, patay ako kay Sisa. Hindi pwede magkamali. Nagkamali lang. Ang MX3 products po ay dumaan. Kasi yung basa ko na ewan ko ba, sige, lusot ko yan. Dumaan po ito sa state of the art, ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Sige, i-move on ko to. Kaya naman, umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Ayan, for more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693.
3. Ayan, kumusta naman daw ako? Okay lang ba ako? Okay pa naman po ako. Epekto ng pagod at puyat. Ay, ang hirap mapuyat. Tsaka hirap mapagod kasabay ng puyat, di ba? Ay, nako. But anyways, basta makakahanap tayo ng time na may sisingit natin sa pahinga, gawin na natin. 'Di ba? Kasi di naman tayo pabata, hindi naman tayo yung katawan na 10 years old tayo, 12 years old, 'di ba? Na kaya pa. Pero pag as we age, nag-iiba na rin yung takbo ng katawan natin. Parang engine din ng sasakyan 'yan, 'di ba? Pag bago, malakas, 'di ba? Ang bilis tumakbo, fresh lahat. Pero habang tumatagal, 'di ba, sa sasakyan nga meron silang tinatawag na kapag 5 years daw ibenta mo na, 'di ba? Ibig sabihin lang noon na habang tumatagal nag-iiba na rin yung takbo. Syempre gamit na rin. Ganon din sa katawan ng tao. Gamit mo na din yung katawan mo. Kaya 'di ba, kailangan din niya ng pahinga. Kaya kung yung pahinga mo dati is halimbawa, example lang 'to, halimbawa 5 hours yung pahinga mo, ngayon gawin mong 10 hours. Ginagawa ko 'yan. Pero depende rin syempre kasi baka mamaya naman sagarin mo yung tipong di ka na talaga papasok. Hay, totoo. Syempre kailangan din natin ng datong. Kaya isingit mo lang siya kapag kinakailangan talaga at hinihingi ng katawan mo na di na talaga kaya yun. Ibigay natin ang hilig ng katawan natin. Kasi very important yan. Ayan. O siya, mamaya na ako magkikwento ng mga ganap pa kasi baka humaba yung oras natin. Wala tayong time, di ba? Ang dami ko pa ikikwento sa mga ganap ng weekends, ng Monday to Friday. Pero kung bitin ka, panoorin niyo po yung vlog ko. Nasa YouTube na po yan. Yung aming first day in Thailand. Nasa Thailand pa lang ako kahit nakarating ako ng Bali. Yun pa lang yung na-edit ko kaya pagpasensyahan nyo na po But anyways, siya, mamaya na tayo magchikahan ng bonggang-bongga. Ito na muna ang ating pag-usapan. Kwentong pag-ibig na naman. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Kapag nagmahal tayo ng isang tao, lalo na kung espesyal yung taong yon sa buhay mo, hindi raw natin makakalimutan yun kahit anong mangyari. Yung tinatawag ba nilang, minsan sa buhay natin meron tayong great love or special kind of love. Pero ano nga ba ang gagawin mo kapag na-experience mo yun pero nawala din agad? Ito ang story ni Romeo. 29 years old at isang author. Meron siyang babaeng iniibig na nagngangalang Liana. At ginamit niya ang pagiging author niya sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa babaeng ito. To the point na ginawa niya ng isang tula. At magmula nun, naging close sa silang dalawa. At nagkaroon ng special sa kanilang dalawa. Kaso nga lang, sabi niya hindi rin daw nagtagal ay pumunta ng Amerika ang babaeng iniibig niya. So siya naman, naghintay lang siya kung kailan babalik yung babaeng ito. Pero sa kalaunan, tumagal ng ilang mga taon. At yung akala niyang hinihintay niya ay hindi na pala babalik. Kasi yumao na pala. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara. Ako po si Romeo, 29 years old. Isa po akong author at elementary pa lamang po ako ay hilig ko na pong magsulat ng tula. Mas lalo po akong naganahang magsulat ng tula na makilala ko si Liana. Noong high school pa lamang po kami ay magkaklase at parehas po kaming nasa probinsya. Napakaganda niya po sa paningin ko. Maputi, tahimik, pero napakatalino sa klase. Kaya labis ko siyang hinahangaan. Kaya sinalatan ko siya ng tula at ang nilalaman nito ay tungkol sa pagiging simple at masayahin niyang tao.
Gusto ko pa sanang ibigay ang tula sa kanya, kaso biglang dumating ng mga kaibigan niya kaya hindi ko na rin nabigay. Pero isang araw, nagkita kami sa hindi ko inaasahan at nilakasan ko na ang aking loob para sabihin at basahin niya lahat ng aking tula. Masaya po ako, DJ Kara, kung paano ko po siya nakitang binibasa ang mga sinulat kong tula para sa kanya. Nagpasalamat po siya sa akin dahil first time na daw po na magawa ng tula tungkol sa kanya. Simula po nung DJ Kara, napalapit na po kami sa isa't isa. Pagtagal ng panahon, niligawan ko na po siya at sinagot niya na rin po ako. Masaya naman po ang aming relasyon. Ngunit noong graduation day namin nung high school, di ko inaasahan na sa araw na yon ang pinakamalungkot ng araw ng buhay ko. Dahil aalis na siya at pupunta ng Amerika. Nangako siya na babalikan niya ako at nangako rin ako sa kanya na siya pa rin ang pipiliin ko at patuloy ko pa rin siyang susulatan ng tula hanggang sa magkita kami. Lumipas na ang maraming taon, DJ Kara. Wala na po akong contact sa kanya. Labis akong nangungulila sa kanya at sinubukan kong dalawin siya sa kamag-anak niya sa Manila. At dito ko na nalaman na matagal na pala siyang patay dahil sa car accident. Hanggang ngayon, DJ Kara, sobrang sakit pa rin sa nangyari kay Liana. Di ko na nakita ang aking mahal na matagal ko nang hinintay. Ang dating ali ng tulang pag-ibig sa kanya ay naging isang helahiya na. Aww, sad naman nun. Yung akala mo may hinihintay ka pa pero wala ka na palang hinihintay. Diba? But anyways, basa tayo ng comments dito sa ating Facebook Live at ikaw pangga, pwede ka rin mag-comment kung ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Romeo o baka may mga nakarelate dyan na naghihintay hanggang ngayon. Diba? Comment lang po kayo sa ating Facebook, Energy FM 106.7. Sabi dito, true yan, been there. Pero minsan, kahit siya yung great love natin, kung hindi naman siya ang nakalaan sa'yo para makasama habang buhay, wala tayong magagawa. Sabi ni Peter Smeng, sakit naman nun. Bakit kasi hindi na lang lahat ng gusto natin makuha natin, no? Kung ganun sana yung mundo, di ang saya ng lahat. Diba? Kaso hindi nga talaga ganun ang mundo. Very sad naman ang story ni Romeo. Nawala si Juliet ng buhay niya. Sabi ni Mami Rosie. How sad naman, siguro nga hindi talaga kayo para sa isa't isa. Marahil, hindi siya ang tinadhana para sa'yo. Masakit pero kailangan mong tanggapin. Move on na kuya, isa na siyang guardian angel mo. Open your heart to someone. Sabi ni Jane. Alam mo, may purpose si God para sa kanya. Kaya patuloy mo pa rin siyang mahalin kahit nasa langit na siya. Binabantayan ka na niya at nakaguide sa'yo. Move on at magpasalamat ka sa kanya. Sabi ni Ate Vilma, sakit na umasa ka pero may time pa na gamutin ang sakit. May nakalaan pa sa'yo. Sabi ni Ate Leti. So huwag ka dumawala ng pag-asa kasi yung pain na nafe-feel mo, may chance ka pang gamutin yan as long as you have the time. Diba as long as nandito tayo sa mundong ito, may time tayo at magagamit natin yung time na yon para sa sarili natin. Ang sad naman ng story mo, Romeo. Sabi mo nga, gumagawa ka ng mga tula. Bakit hindi mo subukan na gumawa ng tula para ibuhos lahat ng nararamdaman mo sa pamamagitan ng tula? Pwede mo naman siyang kausapin sa pamamagitan ng Diyos. Maaaring hindi mo siya nakikita pero naririnig ka niya. Sabi ni Anami, uy maganda to idaan mo sa tula. Diba ganun minsan kapag inspired tayong gumawa ng kanta, ng tula, it's because may mga kwento tayong na-experience natin o may mga pinagdadaanan tayo kaya mas nasusulat natin ng maganda. Diba usually ganun, mas maraming lumalabas sa puso natin tsaka sa utak natin. Ay nako, kaya enjoy every moments you have with your loved ones. God's will. Sabi naman ni Ate Arlene, short message pero totoo.
'Diba? Totoo yun yung enjoy every moment you have with your loved ones. Kasi you'll never know kailan sila magpapaalam or kung ano ang mga pwedeng mangyari kinabukasan sa mga susunod na araw. Kagaya nito, car accident. Sino ba nang mag-aakala sa araw na yon? 'Di ba? Bumangon siya ng kama, naligo ka, nagbiyahe ka lang na matiwasay, may gusto kayong puntahan, tapos yun na pala yung huling araw mo sa mundo. Dahil lang sa isang aksidente. Kaya iparamdam natin yung pagmamahal natin sa mga taong nasa paligid natin. Love comes in unexpected ways talaga kasi sad ang ending dahil nawala si girl. Sabi ni Mami Olet. Ito pa, sakit naman ang story ni Romeo. Great love talaga, kahit naging kayong dalawa, mahalin mo na lang siya. Dahil siya ang naging inspirasyon at guardian angel mo. Sabi naman ni Tin. Basa naman tayo ng ibang comments ito sa ating isang Facebook Live. Hanapin nyo lang po, DJ Cara. That's DJ space K-A-R-A. Ayan, sabi dito, nakakalungkot naman. Pero bakit naman inabot pa ng taon bago mo siya nahanap? Mag-move on ka na po kuya at ipag-pray mo na lang ang babae na minahal mo. Sabi naman ni Ate Marites. First of all, Liana's family should inform you about her death. Romeo, there's still a lot of fishes in the ocean. Just let God lead you. Let God write your love story. Sabi ni Patricia. Bakit daw hindi sinabi ng family? Siyempre nasa Amerika, 'di ba? Hindi naman natin alam, baka may pinagdadaanan din yung pamilya kaya hindi na nila kayang sabihin sa bawat kaibigan, sa bawat, 'di ba, taong naging mahalaga. Minsan ganun eh. Sad pero wala ka na magagawa. Gawin mo na lang na inspirasyon sa lahat ng gagawin mo. Pero wag mong hayaan na paglaruan sa utak mo ang mga bagay na hindi mo na kayang ibalik. Move on and good luck. Sabi ni Ate Jonah, may mga bagay talaga na hindi na natin kayang ibalik. Totoo yan. 'Di ba? May mga nangyayari sa mundo na yun na talaga at kahit anong gawin nating isip na sana ganito na lang pala, sana nung araw na yun, ganito na lang ginawa ko, sana ito yung mga nangyari, hindi natin madidikta yun eh, kasi it's part of the past. Kaya kung ano man yung nangyari kay Liana Romeo, yun na yun eh. Ang kailangan mo lang ngayon is to heal yourself from that sorrow. Kasi mukhang malalim talaga yung pain na naramdaman mo. Naniniwala ba kayo na minsan hindi nyo kailangan maging jowa yung isang tao para masaktan kayo ng todo? Dahil minsan, mas nasasaktan pa tayo ng todo dun sa mga taong hindi naman natin naging boyfriend or girlfriend. Diba? Kasi that's love. Kapag tumibok yung puso natin at pure ang pagmamahal natin para sa isang tao, hindi mo na kailangan makarelasyon pa yun eh. Pag andun yung pagmamahal, yun na yun. Dahil pag may pagmamahal, kaakiba talaga nun ang pain. Kaya pag nawala siya sa buhay mo, dahil minahal mo siya, automatic yun. Masakit. At gaano kalalim yung sakit, depende rin sa kung paano mo siya minahal. Kung paano mo siya pinahalagahan. Kaya habang nandyan pa yung tao, ipakita mo, iparamdam mo, kasi hindi mo masasabi. Pwedeng dumating ang time, biglang wala na siya. Di ka nakapagpaalam, di ka nakapag-thank you, di ka nakapag-sorry, di ka nakapag-I love you, hindi mo nayakap. Marami kang bagay na hindi nagawa. So, bawat time na ginugugol natin, mahalaga yun, lalo na sa mga taong mahal natin. Pero alam mo, Romeo, right now, wala na. Mananatili na lang siyang alaala. At tama yung sinabi kanina na gamitin mo na lang yung mga alaalang yon para gumawa ka ng tula, para ma-inspire sa buhay. At wag na wag mong isara yung puso mo. Kasi minsan ganun eh. Kapag sobra tayong nagmahal, hanggang doon na lang. Tama na yun. Hindi na ako magmamahal ulit ng iba. Ayoko nang buksan kasi gusto ko siya yung huling taong nagmamay-ari ng puso ko. Pero hindi mo pa rin masasabi yan. May mga taong okay na sila ng ganun hanggang sa mamatay sila. Yun na yun, yung great love nila. Pero may mga tao rin naman na
nakaka-move on din naman. Nakakapagmahal ulit, nagiging masaya ulit. Depende yan sa kung anong klaseng kaligayahan ang kailangan mo right now, Romeo. But I hope na kahit ganito ang nangyari sa love life mo at nabigo ka, sana maging masaya ka pa din. Sana mahanap mo pa rin yung happiness na hinahanap mo. Alam niyo, ang pagmamahal talaga, very magical, no? Lalo na yung point of your life na naghihintay ka tapos wala ka na palang hinihintay. Sana alam mo na lang, 'di ba, na hindi pala siya para sa akin, hindi ako dapat maghintay. Pero hindi kung umaasa ka sa puso mo at sa utak mo na hihintayin ko siya no matter what. Buhay na buhay yung damdamin mo para sa kanya and then suddenly mawawala. Kaya masakit talaga. But right now, I hope makayanan mo ang pain na ito. Sana magsilbi pa ring inspiration sa buhay mo, yung past mo, si Liana. Alam nyo, the sorrow we feel when we lose a loved one, it is the price we pay to have had them in our lives. Dahil nagmahal tayo. And when someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. Sincerely,